Meron nung kasing mga nagtatanong, paano natin magagawa yung pagkakaisa? Yun nakaupo Yun nga ang hindi nakikipagkaisa, di ba? Baliktad nga sila Pag sinabi nila magkaisa, ibig sabihin no, watak-watak tayo. Magwatak-watak tayo. Bakit? Kasi sila unang lumalabag sa pagkakaisa. Kahit naman dyan sa pinatutupad na lockdown, di ba? Sino mga lumabag dyan? Mga taga-gobyerno, di ba? Paano nating mapapalitan? Sabing ganon. Yang nakaupo sa gobyerno. Yun na nga problema Wala nga tayong pagkakaisa Alam nyo, yung pagkakaisa, yan ang kinatatakutan ng mga politiko. Ayaw nila yan. Parang ano yan yung panahon ng komunismo, di ba? Yung tinatawag na low intensity conflict sa mga bansa katulad natin. Ano ibig sabihin ng LIC? Yung low intensity conflict. Kinakailangan para pagkapirahan, ma-maintain mo na merong conflict sa bansa mo. Halimbawa, yung terorismo. Halimbawa, yung insurrection, yung rebellion, di ba? Yung, yung insurgency. Low intensity conflict. Kunyari, kalaban mo yan. Lahat gagawin mo. Kunyari, mini-maintain mo. Pero ayaw mo silang lipulin. Hindi sila pwedeng mawala. Kailangan nandyan sila. Bakit? Matitigil ang pondo Di ba? Wala ng budget ang AFP pag wala ng kalaban. Ngayon, yung mga ayaw umalis na politiko sa gobyerno, sa pwesto, ang tendency niya para hindi siya mawala sa pwesto, ano gagawin niya? Kukunin niya ang proteksyon ng AFP. Kung hindi man proteksyon, mga kaibigan, wag silang papanig sa mamamayan. Huwag kayo papanig sa mamamayan. Ano gagawin? Bubusugin. Ito Kasi nga, ayan, katulad niyang yung pipirmahan daw, ano yun? Anti-terror bill. Sino makikinabang dyan? Military makikinabang dyan dahil kailangan nila magkaroon ng budget para labanan nila yung mga terorista. Sino ba yung terorista? Yun din yung insurgents nun Di ba sila na nagsasabi yung komunista raw? Kung totoo yan, yung MPA daw, di ba? Yung mga komunista rito. Kung totoo yan, bakit kayo nakikipag-lips to lips sa China? Di ba? Sino ba pasimuno ng komunismo? Di ba sila? Sila yung komunista Kaya nga ayaw sa kanila ng mga kapwa nila Hong Kong at Taiwan. Kasi komunista sila Kaya nga nagkaroon ng bansang Taiwan Umalis sila dyan dahil sa komunismo ni Mao Zedong. Hindi ba? Mga kaibigan yun yung tinatawag nung araw pa, low intensity conflict. Ibig sabihin, kung talagang gusto mo, bakit ang Japan wala niyan? Sa Japan, legal pa komunista. Katunayan, yung isang partido, political party doon na maliit, pero maingay, yung komunista yun sa Japan.
Pero walang insurgency. Hindi ba? Magtaka kayo. Dito, ginawa pa nga legal yan. Dati, illegal yan eh. Noon naupo si Mrs. Aquino, ginawan legal. Dati, bawal mo ituro talaga yan. Ngayon, makakalantad na sila eh. Mga kaibigan. Bakit sa Japan? Yan ang pagtaka nyo. Meron ding communist ideology sa Japan. At tunayan, kasali sila sa politika eh. May mga kinatawan din sila eh. Hindi ako nagkakamali, yung Kumeito, yung partidong yun. Komunista yun eh. Kung di man komunista yun eh, ano yun eh? Yung isa. Ano yun? Yung kamukha nila, Pimentel, komunista rin yun eh. Na medyo mas moderate ng konti. Mga kaibigan. Ngayon, yun, doon tayo magtaka. Ang ayaw talaga nila, magkaroon ng pagkakaisa. Kasi, napakadaling magpalit ng gobyerno kung nagkakaisa mga Pilipino. Napakadaling. Kaya wala na silang kahihiyan eh. Dahil sa watak-watak ang mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, yung mga dito, ang kinakain nila tuyo. Ulo na lang ng tuyo ang inuulam. Ayaw pang bitiwan yun eh. Ipagpapalit pa nila yung ulo ng tuyo kesa sa magandang kinabukasan. Ito, kahit minsan nabubuwisi tayo sa mga rally ng mga kabataan. Depende naman kasi yun eh, sa sitwasyon. Pero kung meron nang ipinaglalaban, kasi kaya tayo nabubuwisit, meron pa na wala silang pinaglalaban eh. Nagrararally, di ba? Wala namang pinaglalaban. Pero ngayon, hindi mo pwedeng sabihin wala pinaglalaban yan. Di ba? May andaming issue ng gobyerno ngayon. Hindi nga nila masagot ang mga issue eh. Ang ginagawa nila sagot dyan, maglalabas nila ng panibagong issue para matakban yung tunay na issue. Ganun ang ginagawa. Na hindi naiintindihan ng pangkaraniwan tao. Dinadivert. At saka yung paggawa ng, halimbawa, meron silang pinaplano. Magke-create siya ng ibang ingay para hindi mo mahalata kung ano talaga yung pinaplano. Ganun ang mga taktika sa politika na mga sukab na nasa gobyerno, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, pagkakaisa lang ang kailangan natin. Ngayon, paano tayo magkakaisa? Kailangan may leader. Kapag ang bansa na ang pinag-uusapan, set aside mo na yung personal mo. Ano ba yung personal mo? Personal mong paniwala. Personal mong paniwala kay Marcos, personal mong paniwala sa mga Aquino, set aside mo yun. Kasi, parehong interest ninyo ang bansang Pilipinas. Ngayon, sabi nga united we stand, divided we fall. Babagsak tayo. At pag bumagsak tayo, tsaka mo masasabi, alam mo, sa panahon din ng mga may tumatayong mga nagtatanggol sa bayan, nagsasalita para sa bayan, sa panahon na wala ng boses, wala ng, lahat bahagang buntot na tumindig at magsalita. Ganyan din naman ang panahon nila Rizal nila Bonifacio mga kaibigan Ganyan din naman
ang mga Pilipino noon eh. Nung malapit na yung tagumpay, tsaka lang naglabasan eh. Sisisihin ka pa nga niyan eh. Ha? Mga kaibigan, sisisihin ka pa sa una eh. Di ba? Ikaw pa pasasamain eh. Oh, yung mga nagsasalita, ganun yun. Ngayon, kailangan may leader. Hindi tayo pwedeng magsalita nga tayo. Hindi naman kami leader eh. Di ba? Dapat mayroong mag-leader. At yung magli-leader na yon, dapat ibang-iba siya. Kumpara mo kay Presidente Duterte. Dapat kabaliktaran ka ng lahat ng yun. Si Presidente Duterte, divisive. Bakit ba si Mrs. Aquino hindi nagkaroon ng katahimikan sa kanyang panahon? Sapagkat naging divisive sila. Ano ba ang ginawa niya at naging divisive? Hindi ba? Ganon din ang ginagawa ngayon. Nung araw, pinasasama yung mga naniniwala kay Marcos. Oh, ganon din yun, divisive. Basta may kaugnayan ka kay Marcos, hindi pwedeng si Marcos maging mabuti para sa kanila. Sila lang ang mabuti. Di ba ganon din ito? Attitude nito ngayon? Mas masahol ito. Incomparable nga to sa lahat ng presidente. Hindi, wala siyang pag-anuhan. Yung, ang tawag mo rito, yung pagkukumparahan. Ha? Kasi magiging kalapastanganan sa sino mang leader ang ikumpara siya. Para mo nila pastangan yung pagkukumparahan mo sa kanya. Mga kaibig, ultimo kay Hitler, hindi pwede. Bakit? Si Hitler, mahal niya, mamamayan niya. Ang nililipol niya, ibang tao, ibang lahi. Pero yung lahi niya, mahal niya. Hindi niya nilipol ang sarili niyang mamamayan. Eto, COVID-19, magpapadala ka ng sundalo. Bakit? May tangke pa. Hindi bale. Okay yun, naiintindihan natin eh. Yung sundalo, yung presence, para ika nga eh. Sabi ko nga sa inyo, yung sundalo, yung pulis, yan yung symbol eh. Ng gobyerno eh. Di ba? Na meron tayong gobyerno. Kaso wala naman tayong digmaan, ba't may tangke? Ano ba purpose nyo? Di ba? Ano ba talaga yan, kuya? Oh. At alam nyo, may kasabihan pa nga di ba? The only thing, sabi nung isang pantas, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. O sa ibang salita, for evil to triumph is for good men do nothing. Di ba? For good men to do nothing. Oh. Yun eh. Ang kailangan lang para magtagumpay ang kasamaan eh. Kapag walang ginawa yung mga matitino. Di ba? Kailangan may gawin ang matitino. Pero paano ka naman gagawa kung wala ka naman leader? Wala yon. Kailangan may mamuno. Maging sa Katipunan, namuno si Bonifacio. Di ba? Oh. Mga kaibigan. Dapat may leader. Hindi pwede walang leader. Oh. Kaya nangyayari, tinan mo, wala tayong buto sa gulugod. Walang backbone ng mga Pilipino. Magagaling lang sa, daldalan. Lalo na kung walang malayo sa panganib.
Marami niyan, di ba? Ang dami na nating kasaysayan na pagka may panganib, kamukha nung panahon ni dating Pangulong Marcos, nag-martial law. Nasaan yung mga matatapang dito? Nasa Amerika. Matapang sila pag walang panganib. Nung wala na si Presidente Marcos, tsaka nagsiuwian dito. Samantalang, may mga naiwan dito na humarap. Katulad nila Eva Estrada Calao. Humarap sa panganib yan, kababaeng tao. Nakikipag-lips to lips sa bunganga ng Armalite. Labas-pasok sa bilangguan, mga kaibigan. Di ba? Pero nung wala ng panganib at nasa pwesto na si Cory, nagsiuwian na rito. At yun ang mga napwesto. Sila Maceda, sila Alvarez, sumalangit nawa kaluluwa nila. Mga kaibigan, lahat ng nagsipagtago, sino nawala? Si Eva Estrada Calao. Pinatalsik pa sa Liberal Party. Mga kaibigan, yan ang mga katotohanan, realidad dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Di ba? Ang nangyayari ngayon kasi, wala nang kumikibo. Sabi nga sa English when plunder becomes a way of life, for a group of men in a society, over the course of time, they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it. Kaya nangyayari. Kita ninyo kahit na gaano karami magnakaw dito, may naparusahan ba? Ni demanda nga wala Ginagawa na nilang legal ang pagnanakaw, ang pagwaldas sa pera ng taong bayan. Bakit? Walang kumikibo Subukan mo, may issue. Kaya kayo, huwag kayo magpapapatol doon sa mga na gusto i-divert ang issue. Siyempre, ang gagawin niyan, personal attacks Kaya nila ginagawa yon para maging attractive sa publiko. Kinakalkal yung personal ng tao. Pero tanungin mo, ano kasalanan nun? Ano binabanat mo ron? Bakit mo sinisiraan pati ang mga pamilya nila? Tingnan mo yung sila Sharon Cuneta. Di ba? Si Sharon, maka Duterte pa yan. Diyan kayo, mamamangha. Kung gaano kawalang yaya mga DDS na yan. Sip mo kadugo nila, bababuyin nila. Nagkataon kasi asawa ni Sharon, hindi niya pareho ng isip. Di ba? Sipin mo yan. Kung sa kanila yon, ganun din ba? Nakakasiguro ka ba yung mga magulang nila pareho naniniwala ng paniwala nila? Walang matinong magulang maniniwala pa rito. At ang masama, ito tingnan nyo, kaya ako nasasabi, yung mga nagraraling kabataan, depende naman yan Kung meron silang ipinaglalaban. Pero sa panahon natin ngayon, tingnan ninyo, itong inchik, sabi ko nga sa inyo, nag-aantay na lang tayo ng panibagong uupo na kung tawagin Manchurian candidate, mga kaibigan, sa eleksyon. May mga nagtatanong, sino ba niya yan? Alam mo, ang eleksyon, di mo masasabi kung sino tatakbong tunay.
Kasi, kita mo, nung 2010 election, presidential, tatakbo ba si Noynoy noon? Hindi naman ah. Di ba? Akala ni Villar, siya na eh. Lahat nabili na ni Villar eh. Oh, yung programa ko na lang din niya nabayaran eh. Mga kaibigan eh. Oh, lahat nabayaran eh. Lahat ng survey sa buong Pilipinas, kulang kay Villar. Basta magharap ka lang, sabi mo may survey, bibayaran ka na ni Villar. Akala niya siya na presidente. Mga kaibigan. At akala rin ng ibang tao, namatay si Cory. Sadya ba yun? Hindi naman sadya yun. Sipin mo si Noynoy. Kung si Cory buhay, patatakbuhin mo yung presidente si Noynoy, mananalo ba yun? Hindi mananalo yun. Kung buhay si Cory. Namatay. Ang tawag doon, simpatya. Sympathy votes, di ba? Ang nagpanalo kay Noynoy. Tinalo niya yung bilyon-bilyon ng nilabas na kwarta sa kampanya. Lahat bibilin eh. Kung mabibili. Di ba? Suwapang sa survey yun. O, kasabwat lahat ng dyaryo, kasabwat lahat ng survey. Yung survey niya, yung survey ng mga survey, tapos na. Ha? Isa-isa lang nilang nilalabas sa media. Ilalabas ng grupo ni Villar. Oh, may tatakbo. O, labas mo itong survey. Oh, nasa kanya na lahat yun eh. Naka-imbak na yun eh. Kaya hindi totoo yung survey eh. Ang purpose lang ng survey ay manlin lang. Ng tao na mahihikayat nilang iboto sila. Nililin lang yung epektong bandwagon effect, di ba? Sasabihin bakit? Boboto pa ako ng iba, ito pala malakas. Hindi niya inalam kung totoo yung survey o hindi. Unang-una, walang totoong survey dito. Maliban sa survey ng produkto. Di ba? Di siyempre, negosyo yan. Alamin mo kung kumikita ka para pag hindi ka na kumikita, sasara mo na yung negosyo mo. O kaya babaguhin mo na. Di ba? Yun lang ang magiging totoong survey. Pero sa politika, dapat nga pinagbabawal yan eh. Bakit? Deception yan eh. Panloloko yan eh. Di ba? O, noong nakaraang eleksyon, di ba, hindi naman kasali yan si Presidente Duterte sa mga mananalong kandidato, leading. Siya yung pinakakulelat, di ba? O, bakit nag-iba? O, sa ibang araw, pag-uusapan natin yan eh. Yung kalokohan na nung itong nakaraan lalo, di ba? Masyadong garapal talaga. Sabi ko sa inyo survey, Smartmatic, Comelec, media. Sabuatan yan. Dapat pagbawal mo yung survey sa politika. Especially during election period. Pagpasok ng election period, mga 1 taon yata yun, di ba? Election period ka na, o kulang 1 taon. O 6 months, gano'n, di ba? Babawal na yan. Bakit? Makakapanloko yan eh. Ba't mo naman nasabing makapanloloko yan? Hindi naman totoong nag-survey yan eh. Katunayan gaano katagal na yung SWS na yan, tsaka yung Pulse Asia na yan. Pero nung wala pa ako nakitang naglakad dyan, may naka-uniforme, SWS. MWSS meron. Pero SWS wala. Oh. Meron akong, halimbawa, hindi ako. Meron akong kamag-anak, pamilya ko lang. Oh.
Ilang pamilya kami, di ba? May pamilya pa rin yan. Oh, nag-asawa yung mga gano'n. Lahat ng yan, tanungin mo. Kamag-anak ng kamag-anak niya, ng kamag-anak ng kamag-anak ko, di ba? Tanungin mo lahat yan kung na-survey na sila. Sige nga. Di totoo yan. Para magmukhang makatotohanan, sa buwatan yan. Bigyan ko kayo example, gusto nyo? Si Lito Lapid. Tsaka yung anak niya. Ito, maliwanag na panlolok, nakalokohan. Sabi nila, si Lito Lapid, nung mag-i-eleksyon, lagi nasa top 5, di ba? Na senatorial. Kasi raw, nagpalakas sa kanya ang probinsyano. Di ba? Oh, okay. Kung totoo yun, bakit sa maliit na bayan nila, municipality nila, sa Porac, tumakbong mayor naman yung anak niya. Siya, senador, di ba? Anak niya tumakbong mayor. Ba't natalo yun? Nasa ang probinsyano yun, magkasama sila. Sige nga. Di ba? O eto. Bakit si Lito Lapid nasa top 5 before election? Pero, pagkatapos ng eleksyon, sa resulta ng eleksyon, bumaba pa siya. Number 8 yata, 7, 8, 9, ganun ang number niya. Bakit siya bumaba? Mga kaibigan. Hindi pa wala pa yung, nung sinasurvey siya na nasa number 5 siya, magic 5, wala pa yung block voting decision ng block voting. Kasama siya pala sa block voting. Bakit nung ibinoto siya, bumagsak pa ang bilang niya? Doon ka magtaka. Sige nga. Paano nyo paliliwanag yan? Di ba? Alaho yan. Unang-una, smartmatic. Dayuhan, makikialam sa eleksyon natin. Sarili nating kasarinlan yun eh. Yung pagboto. Hindi ba? Na walang pwedeng manghimasok sa atin. Pagdating sa magpapasya tayo kung sino ang dapat na manungkulan sa gobyerno. Mga kaibigan. Hindi dapat, ba't pinayagan? Sabihin na naman nila, hindi naman sa panahon, ba't sa panahon nyo? Pinapayagan nyo. Yan ang sakit nito itong administrasyon. Hindi, minana lang namin sa nagdaang administrasyon. Ba't mo pinagpatuloy? Bakit? Makikinabang ka na. Kaya sabi ko nga sa inyo kaya walang napakulong ito sa pagnanakaw. Talagang sinasadya yun. Bakit? Pinagpapatuloy ngayon At ang masama, naku po, mas grabe ho ngayon. At least sa nakaraan, nakapagpakita pa ng may naipakulong At nakalaya dito sa administrasyon. Ngayon na nagsasabing, galit ako sa korap! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, tayo ho, mga kaibigan, kailangan ng magkaisa ang mga Pilipino. Kasi kung tayo
iikot pa rin ang mundo natin sa mga problema na kailangan babanggitin mo. Kailangan babanggit ka ng Marcos o kaya ng Aquino. Hindi, ba't si Marcos ganun? Ito, tandaan ninyo yung mga tao na ang iginigiit sa atin, maging issue si Marcos, hindi naman si Marcos ang nakaupo eh. Ang ginagawa, andyan na niya, babalik na si Marcos. Babalik na sa kapangyarihan ng mga Marcos. Yun ang pinananakot. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, winawatak tayo. Ganon din yung mga sinasabi laban din sa mga dilawan. Kaya tayo, gusto nila doon lang umikot para hindi ma-unite, para hindi magkaisa ang mga Pilipino. Kapag ka ba tumindig tayo laban sa China, kailangan ba maka-Marcos ka o maka-dilawang ka? Yun ang tanong. Kapag ka maka-Marcos ka ba, hindi ka Pilipino? Kapag ka ba maka-dilawang ka, hindi ka na Pilipino? Wala ka ng karapatang tumindig? Kaya nakita ninyo, hindi tayo nabubuo sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng mawala si Marcos, di ba? Pagkatapos mapatay si Ninoy. Alam nyo, kung hindi tayo tataliko doon, alam naman natin ang kasaysayan eh. Alam naman natin kung ano sa kasaysayan ang binabaluktot at ang hindi. E di, malaya kang maniwala ron. Wala naman pumipigil sa atin eh. Pero, kapag ka iginigit na yung issue na yan, mga kaibigan, tandaan ninyo, hindi tayo magiging united o hindi tayo magkakaroon, hindi natin matatamo ang tunay na pagkakaisa sa bansa natin. Watak pa rin tayo. Halimbawa, dumating ang eleksyon. May kandidato. Halimbawa, may kandidatong Marcos. Ano sasabihin nung kalaban? Nako, wag yan. Si Marcos, ganito yan, ganun yan eh. Ganun din yung mga korista, di ba? Yung mga dilawan, kung tawagin. Yun din ang sasabihin laban sa kanila. Mga anuhan niya, yung lolo niya, tatay niya, ganito. Wala na yun eh. Sa palagay nyo, may kinalaman yun para magkaisa tayo. Ngayon, ano ibig sabihin? Pag hindi kayo nagkakaisa, hindi tayo nagkakaisa. Ang ibig sabihin nun natutuwa ang mga gustong mamalagi sa pwesto. Yung gustong mga magtagal sa pwesto, sila natutuwa. Bakit? Watak kayo eh. Pag watak kayo, konti na lang ang kukumbinsihin ko eh. Di ba? Konti na lang ang kukumbinsihin ko. Majority na kami. Kami pa nakaupo. Minsan, kahit minority na sila, komo sila ang nasa puder, madali kayong mapagtatagumpayan. Hindi ka mananalo. At bakit hindi tayo pinakikinggan? Watak tayo eh. Kaya walang pakialam ang mga nasa pamahalaan. Kahit na ano sabihin mo. Hindi ka lang papansinin. Bakit? Watak tayo eh. Hindi kasi marami nang naninira dito, yung mga hayop na troll. Wala tayong magagawa. Pero kung ako tatanungin nyo, konti lang yan. Yan ang mga nagpapakalat niyan eh. Yan ang nangungumbinsi. Nako, yung mga dilawan, masama yan. Ang tapang nilang sabihin yun dahil hindi nakapwesto yung dilawan. Hindi yun yung administrasyon ngayon. Kaya lang sila matapang gawin yun. Dito lang nabubuko yun eh. Di ba?
Oh, mga kaibigan, yun namang iba, ganun din yung sasabihin. Pero mga troll. Kaya, wala na tayo magagawa dun sa iilan lang yun, yung troll na yun. Kaya lang maingay yun, puro fake account yun sa Facebook. Alam nyo na yan napatunayan na yan sa maraming pag-aaral na ginawa. Ngayon, magkakaisa lang tayo kung hihiwalay na tayo muna ron. Kasi ang issue, yun yung kung bakit ko binabanggit, sa ibang bansa, mapa Singapore yan, mapa Amerika yan, mapa Japan, lalo na Japan. Ang mga Japan, mga nationalist yan. Ang orientation ng mga Hapon, mga makabayan yan, makabansa nila yan. Yung mga bansa na yan, kahit ang China, tayo lang ang hindi Kukunti na nga yung mga naninindigan dito. Maswerte pa kayo, may ilan na lang na nagsasalita kamukha ni Waldy Carbonell. Paano kung wala na yan? Maswerte tayo, meron tayong katulad na boses ng OFW na kamukha ni Lin Silawan, yun sa Taiwan. Maswerte tayo. Sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, siguro, dapat makabuo ng isang grupo na magkakaiba ang paniwala sa politika. Pero, pagdating sa paninindigan laban sa China ay nagkakaisa. Naisip ko yun kahit ilan lang, kahit 3 lang kami. Kahit 4 lang o 5 lang. Kahit 10 lang. Pero, mas madali pang ang matatandaan Bakit? Kasi sa panahon na kinakailangang merong tumindig para sa ating bansa, yan lang ang mga gumagawa Sipin ninyo, OFW, hindi ba kayo nahihiya? Itong mga walang yang nasa gobyerno, nakarinig ba kayo dyan, na tumitindig laban sa China? Diretsahan? Wala. Ni isa. Puro pakwan, palipad hangin. Puro daplis. Ayaw pang tumbukin. Bakit? Mga traidor sa bayan yan Mga kaibigan Sabi ko nga sa inyo, sa media, madali mong malalaman ang traidor sa bayan. Paano? Alukin mo ng commercial, ng advertisement, o kaya abutan mo ng suhol. Pag tinanggap nila pare-pareho yan, yun na ibig sabihin nun. Kahit ibenta, nagbebenta ng paninindigan niya. Nagbebenta ng kanyang pagkatao. Tapos kung mga makapagsalita sila raw himpilan na walang kinikilingan. Pero may kinukutungan. Mga kaibigan. Wala raw silang, ano raw sila? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Mga kaibigan, Tamo, ultimong yan, sarado bunganga niyan, di ba? Sa panggigipit sa media, bakit? Gusto nila sila lang matira at least. Hindi naman na sila, sanay na silang hindi magsabi ng totoo, walang mawawala sa kanila. Di ba? Mga kaibigan, sila, gusto pa, sila pa sikat. Di ba? Kung sino yung mga taksil, yung mga traidor sa bansa natin, yan ang mga pasikat, baka kala ninyo. Kahit nung pagkatapos ng gera ng Hapon, ganyan din yan Yung mga pumapapel pagkatapos ng gera, nung wala ng panganib, mga kaibigan,
naglabasan, guerrilla raw sila. Mga hayop na yun, yung pala, eskolta guerrilla pala yun. Oh, yung tunay na guerrilla, yun ang nawala. Yun ang walang napala. Pero yung mga, ganun din dito eh. Ugaling Pilipino. At ang Pilipino, madaling paikutin. Doon sa issue lang ng Marcos versus Aquino. At mga dilawan. Nako. Mga kaibigan, yan ang pinakamadaling gamiting issue para hatiin mo ang bansa. Kaya tuwan-tuwa ang administrasyon. Ang dali ninyong iligaw eh. Di ba? Ibig mo sabihin kung dilawang ka, wala ka ng karapatang ipagtanggol mo bayan mo at wala ka ng obligasyon para manindigan ka para sa bansa mo laban sa China. Samantalang yung mga Vietcong, nakita ninyo, maliit lang na bansa pero hindi sila nagpapapi. Ang Taiwan, mga inchik din yan. Pero ayaw nila. Ang Hong Kong, maninindigan sila hanggang sa huling sandali. Kasi Hoda na sila ay umalis na sa Hong Kong. Hindi sila palulupig, mga kaibigan. Dapat yung pambansang awit natin sa kanila eh. Di ba? Dapat sa kanila nababagay yun, sa mga Pilipino, hindi nababagay ang lupang hinirang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang balita ho natin, maraming magbubukas pa na bagong pogo dito sa Pilipinas. Katunayan, may bago na namang hotel, isang hotel na si Kim Wong din ang nasa likod. Nalulugi raw yung hotel dahil sa lockdown. Ang ginawa, binili. Ito yung opportunity. Dito sa lockdown, dito sa pandemic, ginagamit nila ito para yung mga crony ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang mga makinabang eh. Sinasamantala. Katulad sa ABS-CBN. Ano ba, punot dulo niyan? Hindi ba gustong makuha yan? Nino, ng isang negosyante na crony nila. Hindi mo ba? Yan naman talaga yan eh. Kahit pagbalik-tarin mo, yung galit, gawa-gawa lang yun. Lalo na yung issue. Di ba? Ano yung issue? Saan nagsimula? Hindi raw pinalabas yung advertisement niya. Hindi naman totoo yun eh. May nakausap ako mga taga-ABS-CBN eh. Ang totoo, merong nag-i-interest. Para mahawakan na ang buong Pilipinas. Wala na eh. Ultimong media, di ba? Ako na nga eh, hindi ko na nga pinangangalandakan eh, di ba? Ang dahil nagmamagaling dyan, Mga kaibigan, meron pa ba kayo naririnig? Iisa na lang ang maririnig nyo sa radyo, si Waldy Carbonell. Pero black timer na si Waldy. Hanggang kailan tatagal ang pera niya na ginagamit niya para ipagtanggol ang bansa niya? Sariling pera. Mga kaibigan, wala na ibang nagsasalita eh. Yung isa natitirang himpilan na hindi pinasasara, siyempre, ano yan? Malalaman mo naman eh. Di ba? Pakinggan mo, sinasabi.
kung may laban? Wala eh, di ba? Yan ay benta nyo sa gobyerno, di ba? Yan ay benta nyo. Oh. Kasi yung gusto nila, yun ang maririnig dyan, di ba? Wala na, mga kaibigan. Unless na tayo magkaisa, wala na. Pogo. Unang-una, illegal yan eh. Anong personalidad niyan para magtayo ng negosyo? Ha? Oh. Kaya pala, pati siya burrito, hindi nasasawata eh. Kunyari lang eh. Mga kaibigan eh. Pero negosyo rin. Bakit? Illegal din eh. Sipin mo illegal, kinukuna mo ng pera. Di ba si Raulo ng isang gobyernong gagawa nun? Bakit? Illegal eh. Ibig mo sabihin, pag yung shabu nagbayad sa inyo, pwede? Ha? Illegal yun eh. Lahat na ng krimen, pwede na. Di ba? Oh, basta At saka, kaya malakas ang loob. Bakit malakas ang loob ng pogo na hindi magbayad ng buwis? Unang-una, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, illegal yan eh. Hindi naman sila dapat makapagbukas eh. Pero pinapayagan, bakit? Naghatag sa kanila. Oh. Kasi kung hindi naghatag sa kanila yan, hahabulin mo ang isang hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Oh, pag naghatag sa kanila, kamukhain sa sigarilyo. Yung dati, di ba? Anong pangalan ng sigarilyong yun? Oh. Nagbayad. Saan nagbayad? Sa BIR? Ewan natin, mga kaibigan, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati rito at ng mga kumireaksyon po. Nabati natin si Lin Silawan, yung OFW natin sa Taiwan na ipinagtanggol ng gobyerno ng Taiwan. Si Roy Japan Tour, siya po ang hahanapin ninyo kung kayo'y may balak mamasyal sa Osaka, Tokyo, Hokkaido, Fukuoka. Roy Japan Tour. Si Jose Santiago, palagi raw po nakikinig sa atin sa Los Angeles, California. At binabati natin si Roger Manalo. Hindi na raw siya makausap. Itong si Roger Manalo, hindi na raw makausap, saka papakinig sa atin. Si Rehilda Rose ay binabati rin natin, taga San Diego, California. Robert San Pedro ng Bremerton, Washington. Si Mimi Basalio, Nelma Crespo, si Cap Kalayag, Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Yon, ang ating mga katropa, binabati natin Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge sa Italy. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Ella Samson Alviar, Rosita Disi, Carol Torres Brihiño, Susana, ano ba pangalan? Si June Di Valencia, isa pong
singer-actor. Si Yula Sotelo, isang veteran musician din po. Carmela Torres Balcos. Yan. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Maria Cruz. Binabati natin si Borges Ian ng Cebu. Si Romualdo Reyes. Marlon Pexon ng Chicago. Kaibigan natin yan. Si Ginoong Pajardo, ang Bilao ng New York. Si Grace Padilla, si Telang Padilla, si Tita Nela Padilla San Diego, binabati ho natin, no? At saka si Myla Padilla. Si Alan Nicolas, mula pa sa Manila Bay Anchorage area. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Flor de Lisa Rance. Si Mirna Guillermo. At binabati ko po ang mga kasundaluhan sa Zamboanga na nanonood at nakikinig sa atin. Yung mga nasa ilalim po ng command ni General Camilo Balutan. Si Robert Cortez, Louis del Rosario Bay, si James C. Mata, Cesar D. Soriano, si Concepcion Ison Chulbo, Ricky Alfonso, Freddy Karamat, siyempre si Roxanne Rankin ay binabati ko po ng Florida. Teka, sandali may hanapin ako dito si Joel Rankin nga pala ay binabati natin, have a safe travel. Si RJ Rivera, Philip Glenn Araw ng QC. Carmela, nabanggit na natin si Carmela. Si Jen Alchanaig, Tony Aguila ng Ontario, Canada. Nanonood kasama si Clotilde at Alberto Aguila. Si Len Mijares, oldies but goodies. Si Ver Garcia, Henry De Leon Esposo, Choy de la Pasión, Gerardo Retirva, Marisa Martinez, ang kaibigan natin si Chito Manalo na dati nating nakasama, isang musician sa Japan, retired na ho siya sa Philippine Airlines. Si Alquiros Cristina, nanonood from Kuwait. Jing Palomo, na musician, at saka ang kanyang husband, si Wilson, sa US of A. Si Russo Feliciano, from Pasadena, California. Si Grace Go. Matagal nating kaibigan yan. Si Bianski Cubs Baren ng Liloan, Cebu. Leia Par Mil, Tina. Christopher Canyalita, Wilson Barayro Karingal, Willie C. Celso Paglingayen Aguilar, sa Marbella, Malaga, Spain, nanonood sa atin. Si Placido Corbito, Edwin Angara ng Australia, Lloyda Haruda, Annie Towndrow ng Ireland, nagbabakasyon yata sa Italy ngayon. Si Greg Veluz Jr., Edgardo Lim, Anthony Fardo, Benjamin Anisiete Bautista ng Daly City, California. Kumusta ba ang Daly? Meron pa bang Seramonte Mall dyan na dati ay pwedeng manigarilyo? Parang Harrison Plaza yan na malaki.
Andyan yung mga tsismosong Pilipino. Pero hindi, may silbi rin yung mga yun. Ha? Pag may hahanapin ka na bagong salta ka ron, pumunta ka ron, may tumpo ka ng mga Pilipino ron. Kwentuhan, paano mong yung ano rito? Kwentuhan dito, ganun din sa mga kapihan doon, nasa gitna sila. Pag nakausap mo na yun sila, tatanungin mo, kilala nyo ba si ganon? Ba? Madali mong makikita eh. Saan ka ba matatagpuan si ganon? Ba? Yan ang silbi ng mga kababayan nating yun, mga kaibigan. Si Vic Core, okay sa akin ang sinasabi mo sa gobyerno, kaya nakikinig ako sa iyo, pero pag usapin kay Marcos, medyo hindi ako panig sa sinasabi mo, maliho ang iba. O, kita mo na. Kay mali ako, kay tama ako, para sa iyo, ang sinasabi ko, pagkakaisa. Alin kaya ang mali doon? Yung sa Masagana 99? Hindi ho mali yun. Sabihin nyo kung ano mali ron. Baka ho hindi nyo dinanas yun. Yung panahon ng nabastante tayo sa bigas. Baka ho mas bata kayo sa akin. Si Elisa Rojas Malinis ng Talaba, Bacoor, Cavite. Si Wilson, nabanggit na natin, si Maria Luisa de la Merced, Archie Dawinan, si Roger Rubio, Julie Asentista del Villar. Si Villar ba nakalayan? Ba't ang bunganga ako? Rosalina Santos, Mir Hernandez, si June Arbolado, Brenda Espeleta, ano ito? Naantay daw kung kailan darating dito sa Pilipinas, naantay nila yung mga namatay na Pilipino. Meron pang isang kawawang Pilipino ron, yung bangkay, iniwan lang siya sa tabi, no? Nakalagay sa bag. Para lang aso. Iyak nang iyak yung pamilya. Si Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, nanonood sa atin. Si Presi Pantoja watching from New York. Si Archie Dawinan ay taga Columbus, Ohio. Sa Japan, yung Ohio, good morning. Ito, Ohio. Si Erwin Biglete Sigua from Doha, Qatar. Oldies but goodies. Emmy June, watching from Los Angeles, California. Mirna Regalado from Las Vegas. Efren Ortilla. Sinilyang. Hubert Ivan Pang, belated happy birthday sa iyo. Ang idol natin, mula pa pagkabata, Efren Montes. Ang galing kumanta niyan, mga kaibigan. Hanggang ngayon. Rosario Zapa ng Molino, Bacoor. Elmer Catulin, Jimmy Alcano, Reddy San Miguel. Jermaine Isidro Aguila at sina Cecilia Saldi ng Santa Maria, Bulacan. Nanonood sila ngayon. Nixon ng Torres. Sabi nga, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwala nyo yun, di ba? Wala naman masama ron. Sabi nga we can agree to disagree. Di ba? Ang kailangan natin, ma-unify. Tatanggapin mo ba, halimbawa, kung merong mamumuno para tumindig laban sa China? Tatanggapin mo ba? Yun ang mahirap. So, hindi rin tayo magkakaisa. So,
wala na tayo, di ba? Tatanggapin mo na lang kung anong gagawin mangyayari sa atin. Si Reginald Santos, si John Vida Carino, John Carino, Arsenio's Kitchen from Toronto, Canada. Si El Mika, si, ano ito, taga-Imus Cavite, ang Galang Family. Si ating idol din sa radyo, veteran broadcaster, based po sa New York, Fiorello Salvo, Mr. Fiorel Salvo. Every Saturday po, meron siyang program at mapapanood sa FB. At madalas kami nanonood doon. Si Elisa Rojas Malinis, Peter Lee, watching from Australia. Si Francis Mangahas. Ano ito? Si Alan Advincula. Si Val Luga. Si John Kim ng Saitamaken, Japan. Green Guevara. Emmy June. Ang pagkakaisa ng lahat ng sabayan ng Pilipino po, ang pagiging patriotiko po natin ang kailangan ngayon. Tama yun. Hindi ko mo gusto mo si Marcos o ayaw mo sa kanya. Hindi ko mo gusto mo si Ninoy o sino man, si Cory, si Noynoy, hindi ka na Pilipino. At dapat mawala pagiging patriotiko mo ba? Hindi. Di ba? Dapat magkakaisa tayo laban sa China, laban sa interes ng bansa natin, di ba? Yung sino man ang ika nga lalapastangan sa ating soberenya, kailangan sama-sama tayo. Si Rolando de la Cruz ng Abu Dhabi, ay binabati natin. Si Teresita Rojas Alera, John Reyes ng Houston, Texas, si Celestino Otome, Rudy Santos, original member ng Horoscope Band, si Lloyd Dantes Casal, Rosalinda Dihamco Sembrano, si Butch Spark, Erwin Gutierrez, Bong Benavides, Jesus Jack Datu, si John R. Season. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Mike Defensor Sipsip Puto. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang aapi
dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong